Guys, ngayon gusto ko sana magbahagi sa inyo na alam nyo, sa naging karanasan ko simula ng may stroke ako noong August 8, 2017. Hindi na paghandaan yun guys, biglang nawala yung lakas ko. Sunod-sunod trabaho, nawala. Yung naipon ko sa pagtatrabaho ng matagal na panahon, pagko-call center ko ng 10 taon mahigit. At naipundar ko sasakyan saka mga motor, nawala yun. Pero unti-unti naparealize sa akin, sa mga siguro kasama na dun yung nawalan ako ng oras sa Panginoon yung panahon na yun. Puro trabaho at paghahanap buhay ang minatupag ko. Tapos konting kalayawan. Actually, hindi nga konti yung kalayawan na yun eh. Yan ang nabigyan ko ng napagtuunan ko yung kalayawan. Pero alam nyo guys, kung makikita nyo yung video ko, ang hirap. Talagang nilamon din ako ng mga panahon na yun ng depression. Pero pinaglabanan ko yun. Mas pinadaig ko yung yung tumibay yung pananampalataya ko sa Diyos. Humingi ako ng patawad. Mapagbigyan Diyos sa patawad, lalo alam niyang totoo ka. Kasi naging bad boy din naman ako. Hindi ko kinakaila yun. Sa usapang chicks, kung babae, nakarami ako mga panahon na yun. Pero napakabait pa rin ng Diyos sa akin. Pero nyo guys, unang stroke na near death ako, pero saglit lang ha, konting interruption. Yan. Unang stroke ko, nag-near death. Napunta ako dun sa lugar kung saan tayo pupunta pag tayo ay talagang namayapa na. Nakaharap ko siya. Sabi nila anghel daw yun. Matangkad. Kasing taas ng ring ng basketball. Yung board. Tapos puti siya, puting-puti. Walang muka, puting-puti. Ganun ang itsura niya. Tapos yung lugar na kung nasaan is ang ganda, pero hindi pa pala yun yung loob. Nasa labas ka pa lang nun, kumbaga nasa lobby, ganun. Tapos may 2 linya. Nung nag-near-death ako, 2 linya nakita ko, yung mga pumapasok na namayapa, yung dire-diretso na nakakapasok. At yung ilan pang nakakabalik. Doon ako nailagay sa linya ng pinabalik. Bago pala yun nangyari, nung tumambad o humarap ako sa kanya, sabi nila anghel daw yun eh, hindi pa daw yun yung talagang Diyos Ama sa labas. Boses niya malaki, parang dome. Alam mo yung pag nagsalita ka sa microphone tapos dumadagundong yun, ganun. So sabi sa akin, ano ang maaari mo sabihin para mapagbigyan ka? Pero hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Doon ko na-realize na wala akong pwedeng i-demand eh. Wala. Napakaano ko lang. Kumbaga parang isa lang akong tuldok sa mga nagawa ng Panginoon. Humingila ako ng patawad. Sabi ko, bigyan niyo pa po ko ng
pangalawang pagkakataon para sa pamilya ko. Yun lang. Alam niyo guys, paano ako bumalik? Simula dito sa bahay, nung panahon na yun, 2017, wala akong kamalay-malay. Paano ako nadala sa ospital, sa Commonwealth Hospital. Nagising na lang ako, nasa CT scan, nakatali yung ulo ko, tapos yung ilaw na puti, umiikot, mga ganun, maingay, nag-shake, vibrate. Doon ko nalaman na pinabalik ako. Tapos unti-unti, yun, naramdaman ko na yung pain sa affected stroke ko, bigat ng katawan. Pero sa kabilang banda, naging masaya ako kasi naging bahagi pa ako ng mga nabubuhay. Yun. Makakasama ko pa yung pamilya ko, makikita ko pa sila. Yun ang kagad kong naisip. Buhay ako. Pero, habang dumadaan yung araw, nang naiuwi na ako, kinakain na ako ng depression kasi nga nakahiga lang ako eh. Hindi ako makatayo. Nakahiga lang. Nag-aalala ako lahat parang ganun pala yung pag na-stroke ka. Iniisip mo gusto po pa rin magtrabaho pero hindi magawa. Nakahiga ka lang. Tapos bigla nang bumubulong yung, alam mo na yung udyok ng depression na hindi ka nagagaling, magiging pasanin ka na ng pamilya mo, magiging pabigat ka na sa pamilya mo. Yung ganun. Talagang matindi sinasabi sa akin sa utak ko. Wala nang pag-asa yan, stroke yan. Bahagi ka na ng mga baldado. Yun ang mga sinasabi sa akin. Magpakamatay ka na lang. Kaysa araw-araw nakikita mo yung hirap ng pamilya mo dahil nawalan ka. Di ka na kumikita. Mga ganang salita. Naramdaman ko yung depression pero at the same time, naramdaman ko din na nagsasabi yung Diyos sa akin na hindi lahat na pagbibigyan ng pangalawang pagkakataon. Yun ang nag-ano sa akin na kung bakit ako pinabalik, kahit mahirap siguro, alam ng Diyos, nakakayanin ko to. Diba? 8 taon na akong ganito. Pero sa loob na, yung first 3 years ko, 2017 hanggang 2019, after 3 months pala nung stroke ko, nakatayo ako, nakabangon ako. Unti-unti, may mga video ko dyan. Kung interesado kayo tingnan, hanapin nyo lang yung channel ko, Multiple Stroke Survivor. Nung nagsimula na ako nakatayo, doon din ako natuwa kasi kaya akong maglakad kahit wala akong baston. Pero 3 months ko lang tiniis na nakahiga talaga. Nung tumayo ako, ang bigat ng kaliwang paa ko para siyang matigas sa kahoy. Pero, hindi ako naghanap na magtutungkod or what, hahawak ako sa mga para makatayo. Hindi. Kahit mabigat, nakakatayo ako ng balance, ng sarili kong balanse. Isa na naman pinasalamat ko na, bumalik yung paglalakad ko. Kaya sa bahay lang ako noon. Yung nagte-therapy nga lang sa akin nun, talagang hindi ko pa alam. Basta hilot lang. Wala siyang aral na therapy or what. Nung dumating yung pandemic, ito na, 2020, nag-lockdown. 2 lang kami na asawa ko dito kasi yung tawag dito, mga anak ko nasa Iloilo. Inabutan sila. At actually, hindi sila inabutan ng lockdown. Doon muna sila nagstay at doon sila nag-aaral. Dahil nga sa kondisyon ko. At gusto ko sanang if noon iparana sa kanila ang buhay probinsya. Dahil lumaki ako sa probinsya. Yun, nung nag-lockdown, hati ang isip ko kung i-grab ko ba yung opportunity ng work from home. Mas naig sa akin yun, yung desire na mag-work from home kasi sabi ko, andito lang naman sa bahay. It's not gonna be hard for me, sabi ko. Mag-online lang ako sa gabi, tulog ako sa araw, the usual. So akala ko ganun ang setup. Mali pala. Mas kinakailangan pala ng katawan ko matulog sa gabi, lalo ng utak ko, dahil hindi pa ako completely recover. Naging magaan man sa akin yung panahon na yun, pero hindi pa ganun kagaling. Ang nagpasama pa is uminom ako ng kapeng matapang dahil kailangan gising ako sa training ko dahil natanggap ako ng ng concentrics.
Yun. Maganda rin yung offer nila dahil yung account, Microsoft. Natuwa ko. Pero nung siguro second week ko na, ayun, all of the sudden, habang naliligo ako, yung paa ko, yung spasticity ng paa ko, in an instant, lumakas, paakyat, hanggang dito. Hindi pa ako natatapos maligo, naramdaman ko ulit itong kalahati ng katawan ko, nagsya-shutdown. Ginawa ko, pilit ko nilabas yung katawan ko mula sa banyo. Sabi ko, tawagin mo yung therapist natin, sabi ko, ganun. Buti na lang nandyan sa bahay niya. Ganun pa man, na-save ako, pero nagkaroon na ulit ng damage, which is sobrang sakit. Ang mas masakit doon, muntikan na talaga akong matuluyan. Lumabig dito ko, ulo ko, yung sa brain ko, hindi na pinasok ng hangin. Lumamig na dito, paakyat, as in, malamig na malamig. Sobrang lamig na akala mo. Kasing tigas na, kasing lamig ng galing sa freezer na yellow. To. Tapos yung mata ko, gumagano na. Pero, hindi ako sinakuan na nagte-therapy sa akin. Inopen niya dito, channel dito, lahat. Sa likod ko, dito. Kasi nandito yung nag-lock itong part. So, awa naman ng Diyos, naitawid ko yun. Pero yun, naging damage. Nakakatayo ako, nakakalakad ako, hindi kagaya ng una. Pero, ang hirap nito. Ito, hindi ko na siya maibaluktot na maayos. Hindi ko na siya maano. At, nawala ng control yung hindi na ako nakakapagdumi na maayos, yung ihi ko, lahat na naapektuhan. Pero ang sabi ko, sige hanggat buhay ako, nabuhay ako eh. Hindi ako patay. Talagang nagkamali ako eh. Ginrab ko yung opportunity ng kumita dahil nga lockdown. Ito ang masaklap. Nung naranasan ko yung second stroke na yun, di ba? Hindi ka pwedeng dalhin basta-basta sa ospital kasi baka ma-declare kang may COVID ka eh, may comorbidity ako nun. Second stroke. Hindi lang namin na petsahan ko ano yung mga series na sumunod na stroke, pero binilang yon nung nagte-therapy sa akin. Binilang ko din, tinandaan ko. Umabot ako ng hanggang 8 stroke from 2020, late 2020 hanggang pinakahuli kong stroke is December 25, 2022. Pasko ng araw na yon. Dinala ako sa ospital. Yun pala, depleted ang potassium ko. Ubos. Ang naging epekto sa akin, hina-heart attack na ako dahil hirap mag-pump yung puso ko dahil walang potassium. Yung pala ang purpose ng potassium is para sa magandang flow ng heart. Kaya sinaksak sa akin kagad doon, injection, ang laki oh. High dosage ng potassium dito kagad, malaki yun. Para ma-refill, malagyan. Anyway guys, yun, isa sa mga naging karanasan, maraming karanasan ko. Yung iba, susubukan ko ulit to share yung mga paano ko nangyari na inabot ako ng hanggang 8. Na nung pag-a-attacking yun, mahihiwagaan kayo nung pumunta rito yung paramedic, yung ambulansya ng barangay namin. Naka-PPE pa sila nun. Pero kung gusto ninyo guys, sundan nyo ko, gagawa ko ng susunod na video ko bukas. Kwento ko kung ano yung milagro na meron nangyari sa akin nung pandemic time. Kahit inaatake ako dito, pinuntahan lang ako ng ambulansya, naka-PPE sila. Kung ano yung nakita nila, bakit hindi nila ako dinala sa ospital. Kaya, antabayanan nyo yung kwento ko ngayon. Sasabihin ko sa inyo yung mga kwento ko kung gaano kahirap ang pagiging multiple stroke survivor ko. Pero awa ng Diyos, oh. May coordination na yan. Nagagamit ko na siya ng maayos. Ito yung stroke part ko, itong kaliwa. Ito yung normal. Sa mga kagaya ko na stroke, huwag tayong sumuko hanggat nabubuhay. May purpose yan. Nawala na nga lang yung forma ko, hindi na yung kagaya ng dati. Pero okay lang. Doon naman tayo pumupunta sa pagkatanda. Guys bukas, pangako ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo,
bakit may milagro sa akin. Sige, God bless kayo.